At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang makasaysayang araw na naman ang sumalubong sa ating bansa. Ngayong araw, naantig ang buong Pilipinas sa mga bagong kaganapan sa ating gobyerno. May balitang naglalakbay sa ating mga palad at ito ay may kinalaman kay Vice President Sara Duterte na sinasabing handa nang umupo bilang Pangulo ng Pilipinas. Tila ba may nakatagong lihim na ipinapakita ang Korte Suprema sa pahayag na ito. Samantala, si President Kuting ng Norte Jr. ay pinakilos na ng Korte upang magbigay linaw sa sitwasyong ito, kasama na rin sa balitang ito ang unang ginang na si Liza Smugs na nahulog sa pagkagimbal. Sa isang hindi inaasahang pangyayari, ang Korte Suprema ng Pilipinas ay tila nagpapakita ng malalim na pag-iisip at paggalaw hingil sa hinaharap ng pamahalaan. Ayon sa ilang mga eksperto, isang kontrobersyal na desisyon ang ibinaba ng Korte na nagsasaad na ang kasalukuyang posisyon ni Vice President Sara Duterte ay malapit nang magbukas ng bagong kabanata. Bago tayo magpatuloy, kinakailangan nating maghintay para sa opisyal na pahayag mula sa mga hukom ng Korte Suprema, ngunit mukhang nagsisimula ng magbago ang kasaysayan ng ating bansa. Ang mga hula at pangarap ng ilang sektor na naglalayo ng isang bagong liderato ay tila nagiging totoo. Ayon sa mga tagapagsalita mula sa Malacanang, may mga pahiwatig na ang korte ay magpapasya sa mga isyong may kinalaman sa integridad ng halalan at mga kondisyon ng gobyernong Marcos Duterte. Habang patuloy ang mga usapan, hindi rin pwedeng palampasin ang reaksyon ni President Kuting ng Norte Jr. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang sources, tila pinakilos ng Korte Suprema ang Pangulo upang gawing mas malinaw ang mga detalye ng desisyon. Ano kaya ang magiging hakbang ng Pangulo sa mga susunod na linggo? Ang mga pangyayari ay nagudyok ng takot at kaguluhan sa loob ng Malacanang. Nagpakita ng pag-aalala ang unang ginang na si Liza Smugs na unang nagimbal sa mga anunsyo tungkol kay Vice Presidente Sara Duterte. Isang malalim na pagninilay ang ginagawa ni Liza Marcos sa mga posibleng kahihinatnan ng desisyon ng korte. Ang mga hindi kumpirmadong ulat ay may nagsasabing ito raw ay magdudulot ng malalim na epekto sa kanilang relasyon sa pamilya Duterte. Kung ito ang mangyari, ano nga ba ang magiging papel ni Liza Smugs bilang asawa ng Pangulo? Ang mga mamamayan mula sa mga eksperto hanggang sa karaniwang tao ay nagsisimula ng mag-isip kung ano ang mangyayari sa bansa kung si Vice Presidente Sara Duterte ang magtataglay ng pinakamataas na pwesto. Ito ba ay magiging simula ng isang bagong administrasyon o baka naman ito ay isang pansamantalang sitwasyon lamang habang ang mga bagay ay inilalatag pa ng ating mga hukuman. Sa kabila ng mga haka-haka, ang mga kritiko ng Marcos Duterte tandem ay nagpaabot ng kanilang mga saloobin, samantalang ang mga taga-suporta ng mga ito ay nagsisimula na ring magdiwang. Sa ngayon, wala pang formal na pahayag ang Korte Suprema o ang miyembro ng Administrasyong Marcos tungkol sa ganap ng kasalukuyan at kahulugan ng kanilang mga desisyon at hakbang. Ngunit tiyak na ito ay magdudulot ng malalim na epekto sa ating mga kababayan, lalo na sa mga naniniwalang sa isang malayang sistema ng pamahalaan. Hanggang sa mga susunod na araw, inaasahan ang mga pahayag mula sa mga lider ng bansa upang mabigay linaw sa lahat ng mga katanungan na umuukit sa ating mga isipan. At heto nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ay! Si Duterte yan! Olan! Paano niya isisi sa mga Duterte? Eh si Tatay Digong tapos ang termino eh. Panahon ni Tatay Digong may mga lisensya, panahon ninyo wala. Tapos sasabihin ninyo, si Digong yan eh. May kinalaman si Digong, olan! Anong kapangyarihan ni Digong? Ordinaryong tao? Paano niya makontrol ang Pilipinas? Kung may kapangyarihan pa lang si Tatay Digong, hindi sinipa na kayo lahat dyan. Sige nga. Aba, siyempre, simpleng logic guys. Simpleng logic lang. Nagkaroon siguro ng lakas ng loob itong 400 ton na pugo na to na hindi kumuha ng lisensya dahil meron po silang kapit under Marcos admin. Ang tanong sino? Yan ang tanong dyan. Oh. Ano, gusto nyo pa? Bistado ang mga olol. Okay, pasok ko. Nag-ooperate Ba't hindi sila. sila nagpa-renew? For no reason eh. Parang ayaw na nilang mag-renew. Siguro naramdaman nila na kaya na naming tumakbo kahit wala na kami mga lisensya. So, 46 lang yung nagpa-renew. Haha, binalik pa. Ay, ang sagot dito, sir, ganito. Ang tanong kasi ni TV,
TP, bakit daw hindi nag-renew? Hindi nag-renew kasi nga mayroong padrino. Paligurado yung padrino malapit sa kusina. Sino yan? Sana may kumanta sa 400 to. Sana may kumanta kahit 200 lang. Kasi kung sasabihin nila Duterte, paano mangyayari? May kapangyarihan pa mga Duterte? 46 lang yung nag-renew eh. Meron silang merong backer ba, may padrino, may lakas sila ng loob. Sino kaya? Tuloy. Tapos itong 402, hindi na nagpa-renew. So ito, nakakalat ito sa buong Pilipinas. Meron sa Luzon, meron sa Visayas, meron sa Mindanao. But majority, yung pinaka-bulk ng mga illegal pogos na yan, nasa Metro Manila. So ito yung mga scamming activities na nire-reklamo natin na nanloloko, hindi lang sa mga Pilipinos, but TP ito sa buong mundo. Tingnan mo ha, lahat daw ng mga scamming activities ay nanggagaling sa mga illegal na pugo. Okay, kaya pala, sobrang daming scammer ngayon. Kaya pala, maraming nawawala ngayon, mga kidnapping, kagaya nito, May mga kriminal rin ngayon, baka napunta rin sa pugo, May napapas lang, may nawawala, karamihan mga bata. Tapos may mga scam, may mga kung ano-ano na lang pautot sa social media. Kasi nansa pugo na lahat. Kasi pag illegal yung establishment, siyempre papasukan niya ng mga illegal na gawain. Tandaan niyo po, 400 to pugo under Marcos admin illegal, galing sa kanilang datos yan. So anong aasahan natin dito? Kung illegal ang mga yan, dadami ang scammer. Dadami ang illegal na gawain. Dahil hindi na-regulate ng maayos ng Marcos admin. Wala silang yagbuls. Takot sila mag-implement ng batas. Unlike nung Duterte admin, sumunod lahat ng takin mo, 402, nag-comply lahat ng license. After ng Duterte admin, napaso na ang mga lisensya, hindi na nagko-comply. Sabi na hindi, so pira-pira na lang ay, ganun, pira-pira na lang talaga. Kwarta na lang, ito pa, thinking panot. Isa pa. Huli rin ha, patunayan natin na lahat ng illegal ay nangyayari lang dyan sa Pugo under Marcos admin. Ito ha, huli na naman sila sa bibig nila dito. Okay, ito ha, baka sabihin po ninyo, pakinggan nyo ng maayos. Nang malaman ng taong bayan, sino ba may problema talaga? Ito, hinggan nyo po. Ito guys, alam ko kasi na si Yusek Gilbert Cruz yung guest today. So nag-check ako, sabi ko ano ba na ginagawa ng PAOK here, ganyan. Tapos nabasa ko sa BBC mismo na meron kayong ni-read na unregistered na hospital. Yeah, tapos ang nagpapalit daw ng anyo, yung mga tao doon. Pakipaniwanag naman po yun. Okay, makinig kayo ha. Meron daw nalaman si Thinking Panot. Puta, tablado si Dayunyor dito. Thinking Panot, di ba kung pabalikin ka ba ni Kukak na content na namin ito? Dapat malaman ito ng sambayan ng Pilipino. Meron daw Pugo, no? Pugo Hub, illegal na ito. Tapos, nagpapalit daw ng anyo sila doon, mga tao. Nagiging doktor daw at mga nurse lahat. Ito, for the benefit of the doubt, kailan ba nangyari ito? Na yung Pugo Hub, nagiging nag-transform, parang Transformers. At nagiging hospital at clinic. Kailan nangyayari? Okay, sagot. Ayaw, wag tayo sumagot sila na lang. Hindi, meron tayong ni-raid na isang, sabi nila nung una clinic So nasyak ako nung pinuntahan namin, 2-story. And then meron siyang 12 beds, 2-story, 12 beds, and then puro state-of-the-art ang medical equipment nila. And then nagulat ako, meron silang parang cosmetic surgery room. And then yung pang hair implant, Yung bunot dito, tanim din. pagtanim, di ba? Kasi, normally, nung nasa serbisyo ako, pag may nabaril, PP,
ire-report yan nung nurse o kaya ng Nasa doktor. batas yun. Kailangan Batas yun. ibabalita ang Kailangan i-report ang mo. gunshot wounds. Dito, pag fugitive ka at nabaril ka o kaya Hmm. nasaksak ka, papagamot ka doon, walang record. Oh. So parang Gano'ng katagal na po in operation? bago lang ito eh. Yung isang ni-raid namin, siguro nag-ooperate sila mga a year and a half. Narinig niya! Bunot mo, kailan ba? Gano'ng katagal na ba sila? Bago lang ho ito. Order Marcos Admin. Gago. Isa't kalahating taon pa lang. No, legit ho. Under Marcos Admin, yung mga kagaguhan sa Pugo. Lahat ng illegal sa Pugo, mantakin mo, nag-transform, nagiging hospital, nagiging clinic. Yung panot mo, thinking Pinoy, tutubuan niya ng buhok sa Pugo. Nasaan yung mga bangag supporters? Mga ensaymada balagers? Napilit, oy, nasan ba si Antivirus? Napilit kinalagkat yung apelidong Duterte Tatay Digong sa illegal na mga pugo. O ito nga ho eh, ang liwanag eh. Sinabi nga ho diyan na may mga illegal na gawain ngayon lang under Marcos Admin. Sa kalahating taon pa ho, sa awa ng Diyos. Paano yan? Sisi nyo sa mga Duterte, ayan oh. Tanggal to, patayari, tanggal to ni Kukak. Oh. Linawin na. Oh, sige, tuloy natin konti. Tuloy, oh. So, But TP ang nakakapagtaka ron. Pag naglalakad ka sa karsada, yung main Si TV. Hala! Nakagano nung Diyos. Hala! Sa Marcos Admin na naman? Hala nga naman sa Bistak Admin. Wala na sir, na-record na. Pero bakit hindi private ng PTV, no? Dapat to, inedit man sana. Huling-huli sila dito. Sabi ni Galachuchi, salamat Tipi. bubo ka daw Tipi o rumisba ka. Marlan, thinking panot, parang hindi mo na-orient yung in-interview nyo. Hindi, siyempre, baka kampante si thinking panot kasi nga, appointee naman yan ni Da Junior eh. Hindi naman ipahamag si Da Junior, kaso lumabas yan tunay. Talay, oh. na avenue doon sa MOA eh. Oh. Kitang-kita mo yung hospital, but it's in Chinese character. So wala kang pakialam. Wala kang pakialam. Di mo Ano ba yun? mabasa. Ano ba yun? Di mo mabasa. Di mo alam mo kung pintahan na kopya yun. no? Yeah. Di mo mabasa. But kung marunong ka magbasa ng Chinese, then you know that it's a hospital. Oh. Oh, sabi Tepe, sabi ni Amelia, maganda pala dyan si Tepe, maraming mabubungkal. Tingnan mo, nakatingin si Tepe sa sa tuko. Buti Tepe, babalikin ka pa ba dyan Tepe? Wala, nalaman na namin eh. Nalaman ng sambayan ng Pilipino na under Marcos Admin, 402, illegal yung Pogos. 40 na lang, 46 na lang yung legal. So nalaman ng sambayan ng Pilipino under Marcos Admin na yung pugo na illegal, pinapugaran ng mga scammer at the same time nagiging hospital. Oh, kaya sabihin ninyo, illegal kay Tatay Digong, olol. Liwanag ha, hindi kami gumagawa ng kwento. Yan po, galing sa mga bibig nila. Yung lalaki kausap ni Panot, Yusik yon. Yusik na, ang tawag doon, basta ganun. Presidential Anti-Crime yata, unit. Parang ganun sila. Oh. Kaso ang resulta, nalaglag sila doon na bista. O ngayon, bahala na maghusga ang taong bayan. Pinag-uusapan natin lehitimo. Napabayaan ng Marcos Admin itong pugo. Pinamugara ng mga scammer. May mga puganti pa nga daw, sabi, di ba? Paok, yan paok. Tama, paok. Paok nga. May mga puganti na nagtatago. Tapos yung mga puganti daw, pag nagkasakit, kunyari, natamaan ng ligaw na
abala, doon daw nagpapagamot sa illegal na ospital ng Pugo na yon. Take note, kailan nag-impisa yung illegal na ospital na yan, parang mga transformer, Lourdes Nuts, under Marcos admin, 1.5 taon pa daw. Galing mismo. Sa paok, yan. So ngayon, dito naman tayo. Pera na naman. Kwarta. Ito guys, dapat ito malaman ninyo. Pwede mga na tubig, toso ko. Kasi, delikado ho ito. Pera ho natin ito, pera ng taong bayan. Ang pinag-uusapan, bilyon ito, bilyon na bilyonis. Bilyonis ho ito. Pera ninyo ito, pera ng lahat ito. The Bahamas Files. Itong Bahamas Files po, merong 14 accounts, no? Na pinapasukan ng transaksyonist, pera po ito. Na isiniwalat ni Edgar Eresi, dating representative. At dati na rin ho, hindi to pinansin eh. Hindi to pinansin ng mainstream media. Itong isiniwalat din ni Kong Marcolita. Offshore accounts, mga accounts sa ibang bansa. Bilyonis ang laman. Iisa ang tinutukoy ni Edgar Eresi at ni Marcolita. Opisyal ng Kumilik. Opisyal ng Kumilik ho. Ang nakaladkad nito. Ngayon, para meron tayong overview, meron tayong knowledge, informasyon patungkol po dito, itong Bahamas Files, offshore account. Pagbigyan po natin, pakinggan, itong si Kong Marcolita. Panoorin nyo ng maayos. Titigan nyo ng maayos bago po natin ipli yung Bahamas Files. Kasi parihong-pariho. Parihong-pariho yung tinutukoy ni Kong Marcolita at ni Edgar Eresi. Bilyon ito ha. Bilyonis po ito. Kaya ang tanong natin dito, sino ang may utak ng The Bahamas Files? Bilyonis po ito guys. Pakinggan niyo po mga kabisdak. Ngayon po, meron pang nakaka-intriga rito eh. And I would like to use some slides here for your consumption. Some reports coming to the office of this representation. Is this slide available? Makikita po niya, ito po yung slide 1. Makikita nyo dito on the first column is yung payment hubs. There are 4 countries involved in the payment hubs. Singapore, China, Hong Kong, Caribbean, and North America. Kaya po sinabi nating hub kasi Singapore, there are 6 banks. The second column. Sa last column, makikita po ninyo yung 6 na bangko. HSBC, OCBC, Citibank, NA, Standard Chartered Bank, Bank of America, DBS Bank. The number of accounts involved sa Singapore, there are 21 accounts. Ako, Sa China, tingnan po ninyo, there are 4 banks involved. Number of accounts, 7. Ang mga bangko in the last column, HSBC, China Bank NA, Bank of China, Bank of Shanghai. Caribbean, there are 6 banks. Number of accounts, 18. Ayun po, nandyan ang mga pangalan ng bangko. UBS, Bahamas Limited, RCBC, Royal Bank, Cayman Islands, Cayman Island National Bank, CIBC, First Caribbean Bank, Butterfield Bank, Scotia Bank, Cayman Island. North America, there are 2 banks with 3 accounts, Bank of America and Chase Banks. There are total 18 banks and 49 number of accounts. Why do you need 49 offshore bank accounts? If the money involved here
is not so huge. Well, first of all, why do you need 49 banks? Offshore accounts. Are you supposed to move sizable amounts of money globally? Kaya kailangan mo ito. The most intriguing part here, ladies and gentlemen, is that these accounts are traceable to one COMELEC official. Nako. This is a work in progress. You must be patient with me, and you have to bear with me because we're still verifying most of these accounts. But I will tell you that, if you go to the second slide, please. The second slide, the total offshore bank account worth 15.2 million or almost 1 billion pesos. Ito po yung totality ng 49 accounts, offshore accounts. And take note, at least 2.1 million or more than 120 million are deposits made from Korean bank accounts between 22 June 2023 to 22 March 2024. What is the significance of this covering period? 22 June 2023 to 22 March 2024. I will show you 5 accounts originating mainly from Korea. You should note that Miru system is from South Korea. Next slide, please. Third one. These are money transfers vis-a-vis certain milestones. Tingnan po ninyo yung date. June 22, 2023, ang depositor po ay 1 Stephen Schultz / Kyong Baek. The originating bank is Standard Chartered Bank, Jongro Main Branch, Korea. Yung recipient offshore account po is account number 5530198142761, Standard Chartered Bank, Singapore. The amount is $148,000. Ano po yung milestone? Meaning to say, ano yung katapat nito? On June 2023, COMELEC declared the previously procured and government-owned BCMs as unserviceable. Alam na po ninyo yung previously procured and government-owned BCMs, kung kanino galing yun. On June 15, 2023, private petitioners filed a petition to disqualify a former BCM provider from the bidding process for the 2025 automated elections. Alam po natin na na-disqualify na siya. Next slide. Yung date po titingnan nyo is August 15, 2023. Yung depositor is a certain Hyun Do-yoon, originating bank, Woori Bank, Seoul, South Korea. Recipient offshore account number 7300083602150. Bank of Shanghai, China. Titingnan po ninyo na ang iniikutan nitong mga accounts na to ay 5 accounts ito, as you will see in the next slides. The amount $157,350. Ang katapat na milestone, on July 21, 2023, COMELEC approved the terms of preference for the 2025 national elections. Pero the POR was approved without convening the COMELEC Advisory Council. This is in violation of the Omnibus Election Code. August 23, 2023, depositor Dai Xiong Han. Originating bank, KB Kookmin Bank, Syorindong, Seoul, Korea. Account number 3310457011274. Ito po magre-replicate in the next slides. HSBC Bank, Hong Kong. The amount $285,900. On August 10, this is the milestone, 2023, COMELEC and bank issued an order directing its law department to comment on the petition for disqualification of Smartmatic. Please note
that the COMELEC's own law department submitted its compliance, arguing that there is no legal basis on prohibiting Smartmatic from participating in the bidding. Pero this is water under the bridge. Na-disqualify na Smartmatic. Next slide. Continuing transfers. Date, September 13, 2023. Depositor Juan Lee. Sinhan Bank, Yowie, Dairo, Seoul, Korea. Account number, ito, lumas na po sa nakaraang slide. 331-045-701-1274. HSBC Bank, Hong Kong. Amount $157,488. Milestone, September 2023. According to news reports, COMELEC begins market survey on potential bidders for 2025 national and local elections. COMELEC has also claimed Disnat, salamat sa pakulay. Pakinggan po natin na kasi hindi pa ito yung hindi pa po yung ito yung Bahamas Files. Pero magkapareho po yung isiniwalat. that as much as 10 companies have showed interest to bid for the contract to supply the automated election system and new BCMs. Pero hindi nangyari po yun sapagkat sabi ko nga, isa na lang ang natira after disqualifying Smartmatic. 13 September 2023, Depositor Hee-Jin Kang, KEB Hana Bank, Itaewon, Seoul, Korea. Account number 113850071425. OCBC, Singapore is the recipient of your account. Amount $188,540. Grabe. Yun po yung dalawang milestone in the month of September. Next slide. October 18, 2023. Ito na naman po si Stephen Schultz / Kyong Baek, Standard Chartered Bank, Jong Romaine Brands, Korea. Account number, naulit na naman, 553-01981-42761, Standard Chartered Bank, Singapore. Amount $295,280. Ito po yung milestone. COMELEC made a pronouncement that the bidder cannot be disqualified on mere speculation, but they did, which is consistent with government procurement rules. But after the deposit on October 18, COMELEC should later flip on this stance when it eventually issues on November 29, 2020, a resolution disqualifying its previous service contractor based on mere allegations in the U.S. in connection with former COMELEC Chair Andy Bautista. I told you that. October 30, 2022, COMELEC still used the previously declared unserviceable machines from former provider in the Barangay and Sangguniang Kabataan BSK elections. Next slide. Date December 7, 2023. Ito na naman po si Hyun Do-yoon, Wuri Bank, Seoul, Korea. Account number, naulit na naman, 730-0083-602-150, Bank of Shanghai, China. Amount $185,932. Milestone, on November 29, 2023, COMELEC disqualified a prospective bidder from participating in any bidding process for the 2025 NLE despite previous pronouncements. December 14, 2023, Hee-Jin Kang, KEB Hana Bank, Itaewon, Seoul, Korea. Account number na ulit na naman 113-850-071-4205. OCBC, Singapore. Amount $245,800. 14 December 2023, ang katapat na milestone, Myri is the only company to submit a bid. 19 December 2023, Dong Yong Jiang, Wuri Bank, Singapore. Ito, naulit na naman ang account number 553-01981-42761, Standard Chartered Bank, Singapore. Amount $275,100. The second bidding process, ito yung katapat na milestone, was originally set on January 4, 2023. Prospective bidders requested for an extension to comply with the requirements. However, the COMELEC moved the deadline to 8 January 2024. The bidding was both opened